Malakas ang naging pinsala ng atake ni Ching-er sa lobo, dahil nagdulot ito ng sunod-sunod na sugat sa katawan nito. Napansin ni Lin Tianhao at Li Zhu na ang kanyang mga kuko ay nagdudulot ng pagdurugo sa lobong kalaban niya, kaya napagtanto nila na ang lakas niya. Sa kabila nito, natanggap ni Ching-er ang gantimpala para sa pagpatay sa lobo. Wolf Pelts, 20 gold bawat bundle, Wolf Fangs, 10 gold bawat bundle. Pagkatapos nito, sinabi ni Ching-er kay Li Zhu, kunin mo ito, isaalang-alang mo na bayad ito para sa Frost Resistance Aura kanina. Ayokong may utang ako sa iba. Nahihiya si Li Zhu sa kabaitan ni Ching-er at sinabi niyang hindi na iyon kailangan. Sabay noon, sinabi ni Ching-er kina Lin Tianhao at Li Zhu na magpatuloy na sila ngayon, at siguraduhin din nilang dalawa na malapit sila sa kanya. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang 3 panglubo na handa na rin silang atakihin. Sumugod si Ching-er nang may matatag at determinadong tingin sa mga mata. Buo ang loob niyang tapusin ang mga lobo, kahit nahihirapan siyang talunin ang mga ito. Mabilis niyang inatake ang 3 lobo at nagawa niya itong talunin sa loob ng ilang sandali, hanggang sa mahiwa ang mga ito sa maraming piraso. Nag-aalala si Li Zhu para sa kalusugan ni Ching-er. Habang hawak ni Ching-er ang kanyang mga natamong sugat, naisip niya na ang pakikipaglaban sa 3 kalaban ng sabay ay nananatiling isang hamon para sa kanya, pero nasa puso pa rin niya ang kagustuhang maging nangunguna sa leaderboard. Sa puntong iyon, lumapit si Li Zhu sa kanya at sinabing, nasaktan ka. Kasabay din noon, nag-aalala rin siyang nagtanong, ayos ka lang ba? Kaya kung magbasa ng minor healing spell, gagamutin kita ngayon. Ngunit sinabi lang ni Ching-er dito na, ang mahinang spell na yan ay hindi makakabawi ng maraming HP. I-save mo na lang ang mana mo. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang isang bote ng healing potion at binuksan ito. Sabay ininom na niya ito habang pinagmamasdan siya ni Li Zhu. Lumapit si Lin Tianhao kay Li Zhu at hinawakan ang balikat nito para palakasin ang loob niya. Sabay nagpatuloy na ulit ang buong grupo sa kanilang paglalakbay sa gitna ng manyebeng lugar. Habang naglalakad, parehong lumiling-galing sina Ching-er at Lin Tianhao, sinusuri ang paligid para sa kanilang susunod na hakbang. Sa isang iglap, napagtanto ni Ching-er na siya ay nakatapak sa isang magic circle. Bigla itong nag-activate at naglabas ng isang mapanganib na spell. Napansin ni Lin Tianhao at Li Zhu na lumalala ang sitwasyon. Kailangan na ni Ching-er na kumilos agad. Ngunit sa bandang iyon, napatingala si Ching-er at nakita ang isang bagay na bumabagsak mula sa langit. Agad siyang naghanda upang umiwas. Pagbagsak ng bagay, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar. Napilitan si Ching-er na umatras. Sa kalagitnaan ng makapal na usok, lumitaw ang Cold Valley Abyss, Rotom Wandering Corpse, isang elite monster. Level 4, HP 600, Attack 56, Agility 100, Defense 5. Mga kasanayan, Smash, Rotten Stench, Weaken Aura, Devour. Inilalarawan itong isang nabubulok na bangkay na nagbabantay sa mga tiwaling lobo. Bagamat halos wala na ang utak nito, pinangangalagaan pa rin nito ang kanyang nasasakupan ng may walang humpay na bangis. May ranggong elite. Alam ni Ching-er na magiging napakahirap ng labang ito dahil sa lakas ng kalaban. Samantalang sina Lin Tianhao at Li Zhu ay nagtataka kung bakit lumitaw ang halimaw. Pinag-isipan nila kung may kinalaman ba ito sa mga ginawa ni Ching-er. Lumaban si Ching-er sa halimaw, ngunit nagulat siya sa bilis nito. Napagtanto niyang hindi niya kayang sabayan ang bilis ng kalaban, kaya mas naging komplikado ang sitwasyon. Umatake ang elite zombie gamit ang isang malakas na hampas na Sum-Ire sa lahat ng madaanan nito. Tinamaan si Ching-er ng matindi at nawalan siya ng malay. Nag-aalala sina Li Zhu at sinabi kay Lin Tianhao kung ano na ang kanilang gagawin. Sabay noon, sinabihan ni Li Zhu si Lin Tianhao na tulungan niya si Ching-er. Papalapit na ang elite monster kay Ching-er, handang umatake muli gamit ang kanyang malaking palakol. Sa puntong iyon,
agad na pinatawag ni Lin Tianhao ang kanyang demonic slime upang harapin ang halimaw. Habang nawawala ang usok, unting-unting nakikita na ang alaga ni Lin Tianhao. Ang slime na ito ay may kahangahangang lakas at handang umatake. Inutusan ni Lin Tianhao ang slime na gamitin ang makapangyarihan nitong kasanayan. Agad na sumugod ang slime papunta sa halimaw. Nang malapit na ang palakol nito kay Ching-er, mabilis na nakarating ang slime dito. Ang hampas ng halimaw ay sobrang lakas dahil nawasak nito ang lugar kung saan siya umatake, ngunit bigla na lang siyang nagulat, habang inaangat niya ang kanyang palakol. Nakita niyang wala na ang kanyang kalaban. Tumayo si Lin Tianhao na may kumpiyansa, habang nasa likod sina Ching-er at Li Zhu. Inutusan niya si Li Zhu na dalhin si Ching-er sa ligtas na lugar upang magamot, habang siya naman ang haharap sa halimaw, agad naman sumunod si Li Zhu. Mabilis na sumugod ang halimaw papunta kay Lin Tianhao, ngunit hindi nagpatalo si Lin Tianhao. Muli niyang inutusan ang demonic slime na gamitin ang slime spray nito sa halimaw. Malakas na tumalong ang slime upang umatake, sa isang iglap, napunta na ito sa itaas ng halimaw. Sabay noon, sinisimulan na niyang gawin ang kanyang slime spray, naghiwalay sa kanya ang ibang fluid at may masama itong ngisi sa halimaw. Naipit na ang halimaw at hindi na makagalaw sa pwesto nito. Binalot agad ito ng pag-atake ng demonic slime. Mabilis na nagutos si Lin Tianhao na gamitin ang makapangyarihang Demon Dance skill para tuluyang mapigil ang halimaw. Nagpupumiglas ang halimaw sa epekto ng atake, hirap at nawawala sa kontrol, pero nagawa pa rin itong hamampas gamit ang palakol. Napagtanto ni Lin Tianhao na kalahati lang ng damage ang tinamo ng halimaw, masyado itong mataas ang depensa. Kailangan nila ng ibang diskarte. Nagulat ang halimaw sa pinsalang tinamo nito at pilit bumabangon. Napansin ni Lin Tianhao na ang slime ay kayang tunawin ang katawan ng halimaw. Sinubukan ng halimaw na atakehin ang slime pero hirap ito. Doon nabuo ni Lin Tianhao ang bagong estratehiya, iniutos niya sa slime na gamitin muli ang Demon Dance at ang matinding corrosion, tuwirang itinutok sa bukong-bukong ng halimaw. Agad umatake ang slime sa kahinaan ng kalaban. Tagumpay ang plano, nagsimulang manghina ang halimaw. Laking gulat nito nang matuklasang nabasag ang depensa nito at hindi na ito makagalaw. Bumagsak ito sa lupa, tulala. Tagumpay si Lin Tianhao sa pagpatay sa halimaw. Gumamit si Li Zhu ng magic para pagalingin si Ching-er, na nawalan ng malay matapos ang laban. Unti-unting bumalik ang ulirat ni Ching-er at gumaganda na ang lagay niya. Nakita niyang masigasig na nakikipaglaban si Lin Tianhao, napaisip siya, ang lakas niya talaga. Napagtanto rin ni Lin Tianhao na mas mahina ang depensa ng ibabang bahagi ng halimaw kaysa sa itaas. Kaya inatake ito ng slime, at tumama ito ng matindi. Aktibong umatake ang slime, tuluyan na itong pumasok sa katawan ng kaaway at nagsimulang sirain ito mula sa loob. Nawalan ng lakas ang halimaw bago pa man dumating ang huling atake ni Lin Tianhao at ng kanyang summon. At sa wakas, tuluyang winasak ng slime ang katawan ng halimaw. Binati siya ng sistema sa pagkapanalo. Nakakuha siya ng 120 experience points at mga loot gaya ng Corpse Hammer, 10 Wolf Skin, at 10 Wolf Tooth. Nag-level up siya at umabot sa level 2. Naisip niya, ang laki ng experience points, baka dahil sobrang lakas ng napatay kong halimaw. Habang pinagmamasdan siya ni Li Zhu at Ching-er, sinabi ni Li Zhu, sobrang lakas mo. Nakil mo agad yung elite monster. Ganito ba talaga kalakas ang mga summoner? Sumagot si Ching-er, hindi yan dahil summoner siya. Skill yun ni Lin Tianhao mismo. Napaisip si Ching-er, single-handed niyang pinatay ang elite monster, sa talino't diskarte pa lang, nakakatakot na ang lakas niya. Lumapit si Lin Tianhao kay Ching-er at tinanong, kumusta na ang lagay mo? Nagulat si Ching-er sa biglang lapit pero sumagot siya, minor injury lang, wala to. Tumango lang si Lin Tianhao at lumingon kay Li Zhu. Paliwanag ni Li Zhu, masyadong mabagal ang healing chant ko. Kailangan nating magpahinga.
Ngunit biglang sumigaw si Chinger, "Hindi pwede. Nasa leaderboard competition tayo, hindi tayo pwedeng huminto." May sasabihin pa sana si Li Su pero pinigilan na lang niya. Tumayo si Chinger kahit nanghihina pa at pilit naglakad. Nanginginig na ang kanyang mga paa, at muntik na siyang matamba. Mabuti na lang at nasalo siya ni Lin Tianhao. Sinabi niya, "Anong silbi ng leaderboard kung mamamatay tayo?" Namula si Chinger, tumingin sa kanya, at nagsabing, "Tama ka. Magpahinga muna tayo." Sinabi ni Lin Tianhao, "Ayon sa mapa, may kuweba malapit dito. Doon muna tayo magpalipas ng gabi." Habang papunta sa kuweba, marami pa silang nilaban ng halimaw, at inabot na rin sila ng dilim. Pagdating nila sa loob ng kuweba, sinabi ni Lin Tianhao habang nakatayo sa tabi ng dalawang babaeng handa ng matulog, "Kayo na muna ang magpahinga. Ako na ang baalang magbantay." Hindi na nagpatumpik-tampak si Li Su. Humiga agad siya at sinabing, "Pagod na pagod ako, ang dami kong nagamit na magic. Kailangan ko talagang magpahinga." Mabilis siyang nakatulog pagkaraang ipikit ang mata. Nabigla si Chinger sa bilis nitong makatulog. Lumapit si Lin Tianhao kay Chinger. "Magpahinga ka na rin. Lalabas lang ako sandali para magbantay." Bago siya makaalis, tinawag siya ni Chinger. "Sandali lang." Nagpasalamat siya kay Lin Tianhao sa pagligtas sa kanya. Nagkatinginan sila sandali. Hindi makapaniwala si Lin Tianhao sa narinig. Nahihiyang sinabi ni Chinger, "Ano ba yang tingin mo? Hindi ako yung tipo ng taong nakakalimot ng kabutihan." Pagkasabi niya nito, mabilis siyang humiga at namula sa hiya. "Matutulog na ako. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko." Napakamot na lang sa ulo si Lin Tianhao habang palabas ng kuweba. Sumulyap siya kay Chinger at pabirong naisip. "Sunere nga talaga to, pero diretso sa puso." Habang lumalakad siya palabas ng kuweba, sinabi niya, "Nag-level up ako sa level 3 dahil sa mga laban kanina, silipin ko nga stats ko." Pagbukas niya ng status window, natuwa siya, malaki ang itinaas ng kanyang mga attributes. Habang nagpapahinga, sinimulan ni Lin Tianhao na pag-aralan ang isang bagong kakayahan, isang skill na bagay sa augmentation. Nagdagdag siya ng 400 units ng health para i-level up ang slime ng 4 na beses. Ngunit napagtanto niyang kakailanganin pa niya ng ibang paraan para mas lalo pa itong mapalakas. Kaya nag-transfer siya ng 400 stamina units sa slime. Bumaba ang kanyang health mula 1,200 hanggang 800, pero kapalit nito, lumakas ang demonic slime, lahat ng stats nito ay umakyat pati na ang level nito, naging level 7 na, at nakakuha pa ito ng bagong ability, Split. Napaisip si Lin Tianhao tungkol sa bagong skill na ito at kung anong mga posibilidad ang meron kung magagamit ito ng slime at ng mga clones nito. Nag-alok siyang subukan ng bagong kakayahan. Mabilis na tumalon ang slime palayo kay Lin Tianhao upang dumstansya. Sabay noon, inutusan ni Lin Tianhao ang slime na gamitin ang split ability niya. Sa isang iglap, naging stream ng enerhiya ang slime, ipinapakita ang kapangyarihan ng bagong kakayahan. Pinagmasdan ito ni Lin Tianhao ng maigi at hindi siya kumurap kahit saglit. Matapos gamitin ang ability, bumaba ang health level ng slime dahil nahati ito sa dalawa, pero tumaas naman ang agility nito. Napansin ni Lin Tianhao na bumaba rin ang defense ng slime, halos kalahati ng dati. Naisip niya, gaano ba katagal ang effect na ito? Lumabas na tatagal lamang ng 3 minuto ang kapangyarihan ng slime. Kaya sobrang gulat na lang niya dito at nadismaya. Natanong na lang niya ang kanyang sarili kung ano ang magagawa ng 3 minuto, dahil sobrang ikli lang ng oras na ito. Naguluhan siya, pero hindi nagtagal, naramdaman niyang may kakaiba. May malakas na sigaw siyang narinig sa loob ng kuweba. Bigla siyang nataranta, may masama nang nangyayari. Agad siyang tumingin sa kuweba at natanong ang sarili kung ano kaya ang nangyari doon. Tumakbo siya agad, naramdaman niyang may nanganganib. Sinundan niya ang mapanganib na daan, nang makarating na siya kung nasaan ang kanyang mga kasama. May bigla siyang napansin na isang malaking halimaw kaya nagulat siya dito.
Samantala, sina Lizu at Ching-er ay nakaharap sa isang nakakakilabot na anino na may pulang mata. Sinabi ng dalawa sa halimaw na huwag itong lalapit sa kanila habang natatakot. Agad na inutusan ni Lin Tianhao ang slime na umatake gamit ang malakas nitong kakayahan. Agad nagpakawala ng split slime ang kanyang alaga papunta sa malaking halimaw. Tinamaan ang kalaban pero maliit lang ang naging epekto. Nakatanggap lang ng 25 na pinsala ang halimaw. Nagulat si Lin Tianhao, ganun lang kababa ang damage na naidulot nun. Sambit niya sa sarili. Humarap ang halimaw sa kanila, habang unti-unting bumabalot ang isang napakalakas na aura sa paligid nito. Kasabay noon, biglang lumitaw ang status window. Frost Hollow Abyss Giant Snow Rabbit. Level 8. HP 800. Attack 80. Agility 500. Defense, hindi matukoy. Inilarawan ito bilang isang grotesque humanoid rabbit, nakakatayo ito ng tuwid gaya ng tao, pero ang katawan at ulo ay tulad ng isang dambuhalang snow hare. Sanay ito sa matitinding lamig kaya't nagkaroon ito ng makakapal na balahibo na kayang tiisin ang mga simpleng atake. Napakagatlabi si Lin Tianhao nang mapagtanto ang katotohanan, level 8 na halimaw pala ang kaharap nila. Kung ganito kalakas ang kalaban, delikado kami rito, bulong niya sa sarili. Nanlaki rin ang mata ni Lizu, habang nanginginig sa kaba. Level 8 na monster. Tapos na tayo, sabi niya, halos mawalan na ng pag-asa. Tahimik namang nakatitig si Ching-er sa status window, halatang natataranta rin. Sa isip niya, level 6 ang agwat ng lakas namin, wala na tayong laban dito. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng halimaw, tila maghahanda na ito sa isang pag-atake. Napakalaki nito. At ngayon, binabantaan nito si Lin Tianhao at ang kanyang slime. Nagbabala si Ching-er, mag-ingat ka, Lin Tianhao. Malakas niyang sigaw dito. Napansin ni Lin Tianhao ang kakaibang itsura ng nilalang. Kuneho lang to. Pagmamaliit niya sa halimaw. Nagpatuloy ang slime sa pag-atake sa dambuhalang kuneho, at ginamit nito ulit ang kanyang kakayahan na split slime. Pero hindi tumigil ang kuneho sa pagsugod, tuloy-tuloy pa rin sa paglapit ang halimaw. Isang malakas na enerhiya ang bumalat dito, parang nagkaroon ng vortex sa paligid nito, at bigla itong naglaho. Ang ataking ginawa ng slime ay tumama na lang sa lupa dahil wala itong nataman. Nagulat ang slime sa biglaang pagsulpat nito sa tabi niya, sa oras na rin yun, napamura na lang si Lin Tianhao. Sa parehong segundo, bumangga ang kuneho sa red slime gamit ang matinding lakas. At pinatalsik ito palayo, sumugod pa ito muli, handang magbitaw ng isa pang mabigat na suntok. Malakas na tumama ang suntok nito sa slime kaya napatilalsak na lang ulit ito. Sunod-sunod ang pag-atake ng higanteng kuneho. Tinamaan ng mabibigat na hampas ang slime. Dahil dito, patuloy din nababawasan ang buhay nito. Patuloy ang pagbibigay ng utos ni Lin Tianhao sa kanyang slime, gamitin ang mga special attack nito para makaalis sa pambubugbog ng kuneho. Pero mabilis din ang halimaw, kahit ginagamit na ng slime ang kanyang demon dance, nagagawa pa rin makahabol ng kuneho dito. Habang pinapanood ito, napagtanto ni Lin Tianhao, ang galing nitong umiwas halos imposible tamaan. Lalong nabahala sina Lizu at Ching-er. Napakunot noo si Lizu habang sinusundan ng tingin ang mabilis na galaw ng halimaw. Anong klaseng nilalang to? Sobrang bilis kumilos. Tanong niya, halatang nabigla. Mabilis siyang sinagot ni Ching-er, na ngayoy seryoso na rin ang ekspresyon. Isa yan sa mga pinakamapanganib na halimaw sa Frost Hollow Abyss, ang Giant Snow Rabbit. Maraming grupo na ang natalo sa kanya. Ngunit pagkatapos noon, napaisip siya at tahimik na napatanong sa sarili, pero, hindi naman kami pumasok sa teritoryo niya. Bakit kaya siya umatake? I got so much motherfucking